Kamusta mga bata? Ako nga pala si Biripining Flor. Handa na ba kayong matuto? Kung ganun, simulan natin sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa araw na ito at sa pagkakataong matuto. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng talino at sipag upang maunawaan ang mga aralin. Protektahan mo po kami sa anumang kapahamakan at gabayan po ang aming guro sa pagtuturo. Magandang umaga mga bata! Bago tayo tutungo sa ating bagong aralin, atin munang babasahin ang ating alituntunin sa loob ng silid-aralan. Una, makinig kapag ang iba ay nagsasalita. Pangalawa, igalang ang iyong kamag-aral at guro. Pangatlo, maging mabait. Pang-apat, sumunod sa panuto. At ang panglima naman ay itaas ang iyong kamay kung nais mong magsalita. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon, bago tayo dadako sa bagong aralin, atin munang balikan ang nakaraang aralin. Ang inyong gagawin ay sasagot sa mga tanong na aking babanggitin. Una, ano ang kahulugan ng pagiging bukas palad? Mahusay mga bata, paano natin masasabi na makabuluhan ang pagiging bukas palad sa kapwa? Mahusay mga bata, paano maipapakita ang pagiging bukas palad sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad? Magaling mga bata. Mahusay mga bata, bigyan niyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. Mga bata, may ipapakita akong mga larawan. At ang gagawin niyo lang ay pag-aaralan ang mga larawang ito. Dahil, pagkatapos, ay may mga tanong na akibat sa mga larawang aking pinakita. Ibigyan ko kayo ng 1 minuto. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay. Ngayon, ito ang mga katanungan. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan na aking ipinakita? Mahusay mga bata. Ano-ano ang mga pamamaraan ng paggalang batay sa larawang aking ipinakita? Magaling mga bata. Paano natin maipapakita ang ating paggalang sa ating kapwa? Magaling mga bata. Mahalaga ba na kailangan nating igalang at irespeto ang ating kapwa-tao? Sa anong paraan? Magaling mga bata. Mga bata, meron akong kwento. Ito ay isang kwentong pagsasadula tungkol sa ang kwento ng prinsipe at ng magkakapatid. Handa na ba kayong makinig? Kung ganon, makinig na mabuti dahil mamaya meron akong mga katanungan tungkol sa inyong pinapanood na pagsasadula. Ito ang mga katanungan. Ano ang pamagat ng inyong pinapanood ng pagsasadula? Mahusay mga bata. Magbigay ng mga pangyayari sa kwentong inyong pinapanood na may kaakibat sa paggalang sa kapwa. Magaling mga bata. Ano ang mga aral na inyong natutunan sa video na inyong pinapanood? Mahusay mga bata. Base sa inyong pinapanood na pagsasadula na kwento, meron ba kayong ideya kung ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayon ay ang paggalang. Pero bago tayo tutungo sa ating leksyon, atin munang babasahin ang ating layunin ngayong umaga. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga gawain na nagpapakita ng paggalang sa sumusunod
oras ng pamamahinga, kapag may nag-aaral, kapag mayroong may sakit. Mga bata, pag sinabi nating paggalang, anong naiisip ninyo? Magaling! Ang paggalang ay karaniwang ikinabit sa pagmamano at paggamit ng po at opo na ginagawa para sa mga nakatatanda. Ang paggalang sa iba ay hindi maaaring maipakita, hindi lamang sa salita, kundi gayon din sa gawa o kilos ng tao. Naiintindihan ba? Magaling. Halimbawa, mga pamaraan ng paggalang sa oras ng pamahinga. Una, iwasang makagawa ng ingay kapag may natutulog. Pangalawa, hinaan ang boses kapag magsasalita kung may kasama ka sa bahay na nagpapahinga. Pangatlo, iwasang magpatugtog ng malakas na tubig upang hindi magising ang nagpapahinga. Upang maipakita sa ating kapwa ang paggalang sa oras ng pamahinga, ay kinakailangan na sundin ang mga pamamaraan na kung saan maaaring gabay natin upang maipakita natin ang pagbibigay respeto sa ating kapwa. Sa paggalang naman kapag may nag-aaral. Mga pamaraan ng paggalang kapag may nag-aaral. Una, iwasang magkaroon ng anumang ingay kapag may kapatid kang nag-aaral. Pangalawa, hinaan ang boses kung mag-uusap kapag nasa lugar ka na may nag-aaral. Pangatlo, kung may kailangan ka sa iyong kaibigan habang nag-aaral, hintayin matapos bago ito kausapin. Bilang isang mag-aaral, may mga bagay na maaari kang makatulong sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa mga nabanggit na pamamaraan upang maipakita ang paggalang natin sa ating kapwa. Naiintindihan ba mga bata? Ngayon, dito naman tayo sa paggalang naman kapag mayroong may sakit. Mga pamamaraan ng paggalang kapag mayroong may sakit. Una, huwag iwanang mag-isa sa bahay ang magulang o kapatid kapag ito ay may sakit. Pangalawa, ipaalam kaagad sa magulang kapag may napansin kang kakaiba na nararamdaman ng inyong bunsong kapatid. Pangatlo, kung kinakailangan, humingi ng tulong sa iba kung sa tingin mo may malubhang nararamdaman ang isa sa inyong pamilya. Nagpapahinga ang inyong kapatid na may sakit. Sino man sa atin ay hindi maistorbo kapag tayo ay nagpapahinga o natutulog. Kaya naman, hindi ka dapat kumuha ng anumang ingay na maaring makaabala sa pagtulog ng inyong kapatid, lalo na kung siya ay may sakit. Naiintindihan ba mga bata? Magaling. Gayon din naman sa oras ng pag-aaral ng iba. Dapat mong iwasang mag-abala ang iba sa kanilang pag-aaral nang sa gayon ay matutulungan mo silang mas maunawaan ang kanilang inaaral. Naintindihan niyo ba ang ating aralin ngayong umaga mga bata? Kung ganon, may gagawin tayong aktibidad. Pagpapangkatin ko kayo ng 3 pangkat, ibigyan ko kayo ng 5 minuto bawat pangkat para gawin ang itinalagang gawain. At pagkatapos, ipresenta ninyo ang inyong gawain sa loob lamang ng 2 minuto. Babasahin ko muna ang mga pamantayan at rubrik para sa pangkatang gawain. Mga alintunin sa pangkatang gawain. Una, makilahok sa pangkatang gawain. Pangalawa, makinig ng mabuti sa panuto. Pangatlo, hinaan ang boses at iwasang makagambala sa ibang grupo.
Pang-apat, tiyaking malinis ang lugar pagkatapos gamitin at pagkatapos, kung pwede nang bumalik sa sariling upuan. Narito naman ang rubrik sa pangkatang gawain. Ito ang criteria. Akma o tamang nilalaman. Makakuha kayo ng 5 puntos kung ang lahat ng mga impormasyon na ipinakita ay tumpak, kumpleto at may kaugnayan sa paksa. 3 puntos naman kapag karamihan sa mga impormasyon ay tumpak at may kaugnayan sa paksa na may ilang bahagi na nangangailangan ng paglinaw o karagdagang impormasyon. 2 puntos naman kung may ilang impormasyon na hindi tumpak o hindi sapat na may kaugnayan sa paksa, hindi malinaw o organisado ang paglalahad ng mga ideya. 1 puntos kung malinaw na hindi tumpak o kulang sa impormasyon, hindi malinaw o organisado ang paglalahad ng mga ideya. Sa presentasyon, makakuha kayo ng 5 puntos kung ang presentasyon ay nakakaengganyo at malinaw. Nakikinig ng mabuti ang lahat ng miyembro ng pangkat. 3 puntos naman kung ang presentasyon ay nakakaengganyo at medyo malinaw. Karamihan sa mga miyembro ng pangkat ay nakikinig ng mabuti. 2 puntos naman kung ang presentasyon ay hindi gaanong nakakaengganyo at hindi malinaw. May ilang mga miyembro ng pangkat na hindi nakikinig ng mabuti. 1 puntos naman kung ang presentasyon ay hindi nakakaengganyo at hindi malinaw. Hindi nakikinig ng mabuti ang karamihan sa mga miyembro ng pangkat. Sa kooperasyon naman, makakuha kayo ng 5 puntos kapag lahat ng miyembro ng pangkat ay aktibong nakilahok sa gawain. Nagkaroon ng malinaw na pagbabahagi ng mga tungkulin at nagtulungan kayo ng maayos. 3 puntos naman kapag karamihan sa mga miyembro ng pangkat ay nakilahok sa gawain. May ilang miyembrong pagkakataong nagkaroon ng hindi pagkaunawaan sa pagbabahagi ng mga tungkulin. 2 puntos kung may ilang miyembro lamang ng pangkat ang nakilahok sa gawain. May ilang miyembro na hindi aktibo at hindi nagpapakita ng pagnanais na makipag-ugnayan sa pangkat. 1 puntos naman kung hindi nagtulungan ang mga miyembro ng pangkat. Hindi nagkaroon ng pagbabahagi ng mga tungkulin at hindi nagpapakita ng pagnanais na makipag-ugnayan sa isa't isa. Takdang oras. Makakuha kayo ng 5 puntos kung natapos ng pangkat ang gawain sa loob ng pagiging masinop sa paggamit ng oras. 3 puntos naman kung natapos ng pangkat ang gawain ng ilang minuto lang na lampas sa takdang oras. May ilang pagkakataong nagkaroon ng hindi pagiging masinop sa paggamit ng oras. 2 puntos naman kung natapos ng pangkat ang gawain ng higit sa 5 minuto na lampas sa takdang oras. Hindi nagpapakita ng pagiging masinop sa paggamit ng oras ang pangkat. 1 puntos naman kung hindi natapos ng pangkat ang gawain sa takdang oras. Hindi nagpapakita ng pagiging masinop sa paggamit ng oras ang pangkat. Sa pangkatang gawain, sa unang pangkat ay isa sa dula kung paano natin ipinapakita ang paggalang sa oras ng pamamahinga kapag may nag-aaral at kapag mayroong sakit. Sa pangalawang pangkat naman, gumawa ng tula kung saan may kaakibat sa paggalang sa oras ng pamamahinga kapag may nag-aaral at kapag mayroong sakit. Sa pangatlong pangkat naman, ay gagawa ng kanta na may kaakibat sa paggalang sa oras ng pamamahinga kapag may nag-aaral at kapag mayroong sakit. Maaari na kayong magsimula. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga puntos sa inyong pangkatang gawain. Sa unang pangkat, ay nakakuha ng 5 puntos
sa akda o tamang nilalaman dahil ang lahat ng mga impormasyon na ipinakita ay tumpak, kumpleto at may kaugnayan sa paksa. 5 puntos naman sa presentasyon dahil ang presentasyon ay nakakaengganyo at malinaw. Nakikinig ng mabuti ang lahat ng miyembro ng pangkat. 5 puntos naman sa kooperasyon dahil lahat ng miyembro ng pangkat ay aktibong nakilahok sa gawain. Nagkaroon ng malinaw na pagbabahagi ng mga tungkulin at nagtulungan kayo ng maayos. At 5 puntos naman dahil natapos ng pangkat ang gawain sa loob ng pagiging masinop sa paggamit ng oras at ganun din ang pangkat 2 at 3. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng ang galing clap. 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing. Ngayon mga bata, meron naman tayong aktibidad na gagawin. Handa na ba kayo? Kung ganoon, makinig ng mabuti. Kuhin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salitang tama kung ito ay nagpapakita ng tamang gawain at mali naman kung hindi. Naiintindihan ba mga bata? Una, magpatugtog ng malakas na kanta kapag may namamahinga. Pangalawa, makikinig ng maigi kapag nagsasalita ang guro. Pangatlo, ipanalangin ng taimtim ang taong may sakit. Pang-apat, pinagsasabihan ang mga kamag-aral o kaibigan na huwag maingay sa oras ng klase. Pang-5, dahan-dahan at maingat na isinasara ang pinto ng silid-tulugan kapag may natutulog. Pang-6, ipinapaliban muna ang paglalaro kapag may nagpapahinga. Pang-7, iwanan sa bahay ang bunsong kapatid na may sakit. Pang-8, inaalagaan ang kapatid na may sakit. Pang-9, pasigaw na tinatawag ang kapatid kahit na may nagpapahinga sa silid-tulugan. Panghuli naman, gisingin ang magulang na nagpapahinga upang sagutin ang tawag sa telepono. Tapos na ba kayong sumagot? Kung ganun, ating sasagutin ang inyong ginawa. Una, ano ba ang sagot? Tama, mali dahil nagpatugtog ng malakas na kanta habang may namamahinga. Ikalawa, tama dahil nakikinig ng maigi habang nagsasalita ang guro. Pangatlo, tama, ipinalangin ng taimtim ang taong may sakit. Pang-apat, tama dahil pinagsasabihan ng kamag-aral o kaibigan na huwag itong mag-ingay sa oras ng klase. Pang-5 naman, tama dahil dahan-dahan na isinasara ang pinto kapag may natutulog. Pang-6 naman, tama dahil ipinapaliban muna ang paglalaro kapag may nagpapahinga. Pang-7, mali dahil iniwanan ang bunsong kapatid sa bahay habang ito ay may sakit. Pang-8, tama dahil inaalagaan ang kapatid na may sakit. Pang-9, mali dahil malakas ang pagtawag sa kapatid habang may nagpapahinga sa silid-tulugan. At pang-10 naman, mali dahil ginising ang magulang habang ito ay nagpapahinga. So mga bata, sino-sino ang nakakuha ng mataas o perpektong sagot? Magaling mga bata? Ngayon, meron naman tayong gagawin. Ang gagawin nyo lang ay gagawa kayo ng isang maikling sanaysay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto bawat pangkat upang gawin nyo ang inyong gawain. Pagkatapos ay pipili ako ng 2 mag-aaral upang ibahagi sa harapan ng inyong ginawang sanaysay. Bago kayo magsimula, atin munang babasahin ang panuto, mga komentaryo at rubrik sa paggawa ng sanaysay. Panuto, gumawa na maikling sanaysay na may pamagat na ang aking kaugalian na isinulat ni Jason Gayo, na may kaakibat sa paggalang sa sarili at sa kapwa. Narito ang mga pamantayan sa paggawa ng sanaysay. Una, malinis ang pagkasulat. Pangalawa, mabasa ng guro ang ginawang sanaysay. Pangatlo, matapos ang ginawang sanaysay sa oras na pinipigay ng guro. Naiintindihan ba mga bata?
Ngayon, atin naman babasahin ang rubric para sa paggawa ng sanisan. Organisasyon. Nakakuha kayo ng 5 puntos kapag mahusay ang paglalahad ng ideya sa kabuuan ng talata at mabisa ang panimula at konklusyon. Pang-4 na puntos naman, kapag maayos ang paglalahad ng ideya sa talata, may angkop na panimula at konklusyon. 3 puntos naman, kung may lohikal na organisasyon ng ideya, ngunit hindi masyadong mabisa ang panimula at konklusyon. At 1 puntos naman kung hindi maayos ang organisasyon ng ideya at hindi mabisa o walang panimula at konklusyon. Naintindihan ba mga bata? Kung ganoon, maaari na kayong magsimula. Ngayon, bibigyan ko kayo ng puntos bawat pangkat. Sa unang pangkat, bibigyan ko kayo ng 5 puntos dahil mahusay ang paglalahad ng ideya sa kabuuan ng talata at mabisa ang panimula at konklusyon. Ganon din sa pangalawang pangkat at pangatlo. Magaling mga bata, bigyan nyo ang inyong sarili ng Coca-Cola Club. Ngayon mga bata, meron akong mga katanungan kung talagang meron kayong natutunan sa araw na ito. Handa na ba kayo? Magaling! Unang katanungan, magbigay ng pamaraan ng paggalang. Magaling! Pangalawa, bakit kinakailangan na matutunan natin ang paggalang sa oras ng pamahinga, pag-aaral at maging ang ating kapwa? Magaling! Ano ang posibleng mangyayari kung hindi natin igalang ating kapwa? Magaling! Pang-4, masasabi ba natin na ginagalang natin ang ating sarili, hindi natin natutunan paggalang sa iba? Mahusay mga bata, talagang meron kayong natutunan ngayong umaga. Ngayon, magbibigay ako ng wakas na pagsusulit tungkol sa aralin. Ang gagawin niyo lang ay sasagutan ninyo ang mga gawaing ipinapagawa ko. Bago kayo magsimula, babasahin muna natin ang panuto. Panuto, sagutan ang mga katanungan sa pamamagitan ng pagsulat ng titik ng tamang sagot. Una, iniwanan ka ng inyong nanay sa bahay upang bantayan ang iyong kapatid na may sakit. Bigla kang niyaya ng inyong mga kaibigan upang maglaro. Ano ang iyong gagawin? A. Sumama sa kaibigan upang maglaro. B. Pabantayan sa kapitbahay ang kapatid na may sakit. C. Huwag iwanan ang kapatid na mag-isa sa bahay. Pangalawang katanungan, nakita mo ba ang iyong kamag-aral na nagbabasa at may isang grupo na nag-ingay malapit sa kanya? Ano ang iyong gagawin sa mga grupo na gumawa ng ingay malapit sa kamag-aral mo na nagbabasa? A. Kausapin ng minahon ang grupo na gumawa ng ingay. B. Pagalitan ang grupo na gumawa ng ingay. C. Paalisin ang kamag-aral at sumali sa grupo. Pangatlong katanungan, natulog ang iyong nanay sa silid-tulugan at tumawag ang kapatid mo at inahanap ang iyong nanay. Ano ang gagawin mo? A. Gisingin ang iyong nanay ng pasigaw. B. Mahinahon na gisingin ang nanay at sabihin na may tumawag. C. Hindi ipaalam sa nanay na tumawag ang iyong kapatid. Pang-4, inutusan ka ng iyong ama na bumili ng gamot para sa iyong kapatid na may lagnat. Habang naglalakad, nakita mo naglalaro ang iyong mga kaibigan. Ano ang dapat mong gawin? A. Sumali sa mga kaibigan na naglalaro. B. Unahin muna ang utos ng magulang bago pumunta sa mga kaibigan at maglaro. C. Ipawalang bahala kung ano ang inutos ng magulang. Pang-5, ano ang gagawin mo sa iyong kapatid na may sakit? A. Hayaan na lamang ito na may iniindang sakit. B.
Humingi ng tulong sa kaibigan. C. Pumunta sa estasyon ng pulis upang magsumbong. Pang-anim na katanungan. Paano matutulungan ang iyong kamag-aral sa oras ng pag-aaral? A. Huwag gumawa ng anumang ingay habang nag-aaral ang iyong mga kaklase. B. Hikayatin ng iyong kaklase na maglaro at ipaliban muna ang pag-aaral. C. Isa-isang kausapin na sumali sa iyong paglalaro. Pang-pitong katanungan. Ano ang iyong gagawin kung may kaibigan kang nagsusuka at humingi ng tulong? A. Huwag pakinggan ang kaibigan na humihingi ng tulong. B. Pagtawanan ang kaibigan habang nagsusuka. C. Humingi ng tulong malapit sa taong pwedeng tulungan sa kaibigan. Pang-walong katanungan. Paano ka makatulong sa iyong mga magulang habang sila ay nagpapahinga? A. Dalhin ang mga kaibigan sa bahay upang maglaro. B. Magpatugtog ng malakas upang magising ang mga magulang. C. Huwag gumawa ng anumang ingay upang hindi maistorbo ang mga magulang habang ito ay nagpapahinga. Pang-siyam na katanungan. Paano ka makakatulong sa iyong pamilya kung mayroong sakit na iniinda? A. Samahang pumunta sa health center ang iyong pamilya na may iniindang sakit. B. Pabayaan na lamang ang pamilyang may sakit. C. Maglaro buong maghapon at ipasawalang bahala ang pamilyang may sakit. Panghuling katanungan. Humingi ng tulong ang iyong kaibigan dahil may sakit ang kanyang kapatid. Ano ang iyong gagawin? A. Pumunta malapit sa health center at dalhin ang kapatid ng iyong kaibigan upang magamot. B. Hayaan na lamang ang kaibigan na humingi ng tulong para sa kanyang kapatid. Or C. Hikayatin na lamang ang kaibigan na dumalo sa kaarawan ng iyong ama. Tapos na ba kayong lahat? Kung tapos na, maaari nyo nang isumite sa akin. Mga bata, kunin ninyo ang inyong taktang aralin at isulat ang mga ito. Panuto, gumawa ng slogan na nagpapakita ng paggalang sa kapwa. Kung tapos na kayong magsulat, huwag mag-ingay. Umupo lamang at hihintayin natin ang ibang kaklase ninyo na matapos magsulat. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay. Tapos na ba mga bata? Kung ganon, magsitayo na ang lahat. Paalam at maraming salamat sa pakikinig mga bata. Mag-ingat kayo sa pag-uwi.